Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng Can't Stop Loving You. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang MV ay tanyag na restaurant na first priority ang security at safety ng mga tao doon, pati na ang kapaligiran. Ang restaurant building ay nasa pinakadulong bahagi ng isang first-class village, kaya tagong-tago ito at hindi basta-bastang mararating ng sinuman kung hindi talaga ito sasadyain. Sa village na yon naninirahan sina Mila at ang mister nito. Ang village na yon ay matatagpuan malapit sa baybaying dagat na nasa labas na ng mismong syudad, kaya napakatahimik at sadyang ligtas ito sa mapaniktik na mata ng mga otoridad. Isang matabang security guard ang sumalubong sa kanila na matapos bumati ay malayang pinapasok ang sasakyan nilang van. Naisip ni Jenny, ibang lahi nga pala ang driver nilang si Rafi at matagal na ring kawani ng ospital. Magandang araw, sagot nito sa gwardya. Here we are, sambit ng isa nilang kasamahang gayong pumapasok pa lamang sila sa maluwang na car park. Second time ko na rito and for sure mag-e-enjoy ka. May pagyayabang nitong sabi sa katabing si Bella. Ang dalawa pa nilang kasama naman ay tahimik lamang sa likuran. Kapwa kanina pa abala ang mga ito sa pakikipag-text sa kung sino-sino. Nang makahinto ang sasakyan at nang matapos ayusin ng mga dalaga ang mga dapat ayusin sa kanilang mga sarili, ay isa-isa na silang nagbabaan habang nakasuot ng dress. Dati-rati ay naaasiwa si Jenny sa pagsusuot ng dress dahil kadalasan ay nakapantalon at t-shirt lamang siya na pawang normal na suotin sa Pilipinas kapag nagpupunta sa mga party. Noon ay naiilang si Jenny sa pagsusuot nito. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Wala. Pinilit niyang masanay ang kanyang sarili sa naturang kasuotan at tanggapin ng maluwag sa loob ang katotohanang wala siya sa bansang Pilipinas. Wow! It's truly an amazing place. Hindi na itago ni Hana ang labis na paghanga. Ganun din si Jenny. Preskong-presko at kaygaan ng kanyang pakiramdam. Gandang-ganda siya sa paligid. Hindi nga lamang siya very vocal sa pagsasabi nito. Amused na pinagmasdan niya ang bawat abot ng kanyang pananaw. Well-trimmed ang mga bougainvillea bushes na siyang nagsisilbing partition ng malawak na surrounding area ng restaurant at ng malawak na playground, fountain, at common ground area ng very class na residential village. Iginala niya ang kanyang paningin. Makukulay ang iba't ibang variety ng flowering plants na halatang alagang-alaga dahil sa matitingkad at sariwang-sariwang bulaklak ng mga ito. Nakatanim ang mga halaman sa magkabilang gilid ng walkways na nag-uugnay sa mga gusaling naroroon. Napakaganda ng pagkakalandscape ng buong paligid. Ano pat ang kagandahan ng tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng eskwelahang kanyang pinapasukan noong high school. Tulad ng surrounding area ng restaurant, kay ganda ring pagmasdan ng kanilang school campus. Tandang-tanda niya pa. Iba't iba ang doon ay nakatanim na makukulay at naggagandahang mga bulaklak. Berdeng-berde ang mga carabao grass na alaga sa gupit ng kanilang hardinero. Sa maluwang na campus ay may 5 o 6 na puno ng mangga na ang lilim ay ginagawa nilang tambayan sa mga oras na wala silang klase. Sa lilim na mga punong yun, doon sila palagi ni Kenneth nagpapalipas ng oras. Nauupo sila sa mga damo. Doon sila minsan gumagawa ng kanilang assignment. Doon sila naglalambingan kahit pa nga sabihing napakababata pa nila noong mga panahong yun. 16 years old pa lamang sila noon. Doon siya niligawan ni Kenneth at doon din niya ito sinagot
Tunay na napaka-espesyal para sa kanya ng lugar na yon. Kasing espesyal ni Kenneth. Mahal na mahal niya ito at inibig ng labis, palibhasa't ito ang kanyang unang pag-ibig. Tumatanggi ang utak ni Jenny. Alam niyang hindi na niya dapat alalahanin pa si Kenneth dahil masasaktan lamang siya. Si Kenneth ay bahagi na lamang ng kanyang nakalipas. 15 taon nang wala siyang kabali-balita tungkol rito at himala na nga lamang marahil kung magkikita pa sila nitong muli. Iginala ulit ni Jenny ang kanyang paningin sa kagandahan ng paligid ng restaurant. Napakaaliwalas ng langit na makikita ang mga bituin sa kalangitan. Mabango ang simoy ng sariwang hangin. At doon ay ramdam na ramdam niya ang spirit of serenity. Mula sa parking area ng kinatatayuan nila ay matatanaw sa di kalayuan ang isang single-story structure ng arc ng pinaka-entrance nito. Mababasa sa karatulang green at yellow ang nakasulat na MV Restaurant. Nasa gawing kanan ng gusali ang isang dambuhalang payong na ang bubong ay yari sa pinatuyong dahon. At ang pinaka-ground naman ay nalalatagan ng pinong-pinong puting buhangin. Halatang sadyang itinayo ang dambuhalang payong para sa mga taong mas gustong kumain sa lilim nito kaysa sa mismong reception ng restaurant. Sa dakong paroon naman ay makikita ang isang lugar na may malaking swimming pool na napakalinaw ng tubig. Sa kanang bahagi nun, may 10 metro ang layo ay isa pang mababang gusali ang nakatayong structure at ang pagkakadisenyo ay maihahalin tulad sa isang multifunction hall. Ang palibot nito'y natataniman ng mga dwarf santan at berdeng-berdeng Japanese grass. Mula sa loob ng function hall ay naririnig nila hanggang sa parking area ang mahinang tunog ng isang masiglang tugtugin. Ang ganda dito, no? Mahinang sabi ni Hana kay Jenny. Tingnan mo, kung hindi ka sumama, edi sana nagmumukmuk ka ngayon sa kwarto. Oo nga eh, ewan ko ba naman dyan kay Jenny. Lumalabas lang yata kapag napapadala ng remittance sa lola niya. Tumatawa si Layla habang nagbibiro. Tulad ni Jenny, nurse din ang mga ito sa pinapasukan nilang ospital. Mga kabiruan at mga kaibigan din niya. Hindi nga lang kasing close tulad ng turing niya kay Hana. Nasa ganun silang pagbibiruan nang may biglang dumating na usher. Magalang itong bumati sa kanila at sinamahan sila nito mula sa parking area patungo sa di kalayuang function hall. Hindi makapaniwala si Jenny. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang tanawing madadatnan nila sa loob ng function hall. Banayad ang katamtamang tunog ng musika na tumutugma sa romantikong lighting effect. Stylish at very sophisticated ang gayak ng kabuuan ng hall. Mula sa pinaka-stage hanggang sa function ng pinaka-ballroom nito ay may gayak na mga bulaklak at malalaking kulay puting mga ribbon. Puno naman ng sariwang red and white roses ang naka-adorno na pinakagitna ng bawat dining table. Sa kaliwang bahagi ng function hall ay nag-aanyaya ang isang napakahabang mesa na punong-puno at namumutik-tik sa kung ano-anong uri ng putahe, iba't ibang prutas, refreshment at panghimagas. Halatang ginastusan talaga ng malaking pera ang naturang okasyon. Nadatnan nilang medyo maraming na rin ang mga bisita. Tansya ni Jenny ay higit na ang mga yon sa 50 katao na mas nakakarami ang mga babae. Natanaw agad niya ang kanilang head nurse, si Mila, na abalang-abala sa pag-iestima ng mga bisita. 5 mga ginang na posibleng European o American dahil blonde ang buhok ng mga ito. Ang masayang kakwentuhan ni Mila sa isang mesang nasa may ibaba ng stage. Malapit sa may sound system, doon ay kakwentuhan naman ng asawa nitong si Eddie ang 2 lalaki. Isang nasa late 20s at isang halos kasintanda ni Eddie na halatang nasa early 50s na ang edad.
Ang mga ito ang agad nakapuna sa kanila. Nakangiti at masayang lumapit si Eddie at sumalubong sa kanila. Kasunod nito ang lalaking kausap kanina, ang mas bata, na maliksi at maginoong nag-offer agad sa kanila ng mauupuan. Naupo silang anim. Siya sa pinakadulo, katabi niya si Hana. Sa kabilang dulo naman, malapit kay Layla, ay nakatayo si Eddie katabi ang lalaki. Akala ko hindi na kayo dadating. Sabi ni Eddie na bakas pa rin ang kasiyahan sa muka. Ine-expect pala talaga sila ng mag-asawa, nasabi ni Jenny sa sarili. By the way, ang sabi ni Eddie at akmang ipapakilala nito ang katabing lalaki. My young and beautiful ladies. Intro nito. I want you to meet Miko. Pamangkin siya ng kumpare ko na hindi nakarating ngayon, kaya siya bali ang ginawang proxy. Miko, I want you to meet Layla. Napahinto si Eddie. Ang totoo'y si Layla pa lang ang talagang kakilala nito, dahil relative nito si Mila at kapitbahay pa nila sa Alabang. Si Hana ang agad na sumalo sa naputol na pagsasalita ni Eddie. And Bella, sabi niya sabay turo sa katabi ni Layla. This is Chona, this is Elma, I'm Hana, and this is Jenny. Ngumiti si Eddie. Nasa gesture nito ang pagpapasalamat sa ginawa ni Hana. Maingat at very gentleman namang inilahad ni Miko ang kanang kamay. Nakangiti ito habang isa-isang kinakamayan ang anim na dalaga. Una si Layla, pangalawa si Bella, tapos si Chona, si Elma, si Hana, at pinakahuli siya. Nagtama ang kanilang mga mata. God help me. Please give me strength. Sabi ni Jenny sa sarili. Hindi niya kasi matagalan ang napakahigpit na pagkakahawak ni Miko sa palad niya. Napakatamis pa nitong ngumiti at parang may kung anong pang-akit kung makatitig. Pakiramdam niya'y para siyang ginapangan ng kung anong kuryente sa buong katawan. Kahit malamig ang loob ng function hall, dahil malakas ang aircon nun, ay ramdam niyang gusto niyang pagpawisan dahil sa hindi niya maipaliwanag na nerbiyos, excitement, o takot ba yun sa kaharap na lalaki. Para siyang matutunaw sa pagkakatitig at pagkakangiti nito sa kanya. Mabuti na lamang at parating si Mila. I'm really very sorry, hindi ko kagad kayo napuna. Paghingi nito ng paumanhin. Isa-isa silang tumayo at binati nila ng halik sa pisngi ang celebrant. Happy birthday, Tita Mila. Magiliw na wika ng bawat isa sa kanila. Masayang masaya si Mila. Inanyayahan sila nito para lumapit sa nakalatag na buffet. Nagpa-excuse naman sa kanila si Miko dahil tinawag ito ng isang kakilala na kumaway pa kanina pa. Matapos makakuha ng pagkain ay nagbalik silang anim na magkakaibigan sa dalawang magkatabing mesa na dati nilang inuukup pa kanina. Doon ay tahimik silang kumain. Habang kumakain sila ay huminto ang masiglang tugtugin at saglit na natahimik ang paligid. Nagpalit ng lighting effect sa stage. Nabuhay ang isang spotlight at sa marahang pagbukas ng stage curtain ay isang lalaking nakaupo sa mataas na stool sa pinakagitna ng entablado ang tinutukan ng spotlight. Hawak nito ang isang wireless microphone at puno ng damdaming sinimulang awitin nito ang favorite song ni Mila na inihandog pa ng lalaki sa mag-asawa. Napuno ng madamdaming musika ang buong paligid. At ang musikang yun ang siyang tanging namayani dahil natahimik ang lahat. Mayroong napatanga. Mayroong sa gesture ng muka ay hindi maitago ang paghanga sa lalaking kumakanta. May napahinto sa pagkain at mayroon namang kinamila at sa mister nitong si Eddie napatuon ng paningin. Marahan kasing inakay ni Eddie ang asawang si Mila patungo sa gitna ng dance floor. At doon ay buong pagmamahal nito itong sinayaw. Habang nagsasayaw, ay hindi na itago ng mag-asawa
sa naroroong mga bisita ang kapuna-punang sweetness nila sa isa't isa. May ilang mga pumalakpak. Ang nakararami naman ay tahimik at natutuwang nagmamasid lamang sa very graceful na movement ng mag-asawa. Nakaramdam si Jenny ng bahagyang pagkalungkot habang napako rin ang tingin niya kina Mila at sa asawa nito. Hindi naging ganun kasweet ang inay at itay niya. Siguro dahil sa pangkaraniwan lamang ang pamumuhay nila. Yun ang nasa isip niya. Can't afford ang kanyang ama't ina para sa mga magagarbong okasyong tulad nito. Puro kayod ang inay at itay niya, kaya halos wala na talagang panahon para maglambingan pa sa isa't isa. Bukod pa nga sa katotohanan yun, maaga rin silang iniwan ng kanyang ama. Nasa elementary pa lamang siya noon nang maaksidente at mamatay ang itay niya sa pinapasukan nitong pabrika ng tela sa Batangas. Ang pagkamatay na yun ng kanyang ama ay ikinalungkot niya ng labis. Hindi nagtagal, muling nag-asawa ang kanyang ina. Subalit maging sa bago nitong asawa, ang kanyang tito Kobe, ay hindi rin kinitaan ni Jenny ng sweetness ang kanyang ina. Ang natatandaan niya ay palaging abala ang ina niya sa pagtitinda. Madaling araw pa lamang ay umaalis na ito ng bahay para mamili ng kung ano-anong sariwang gulay sa bukid na iluluwas nito at binebenta ng mahal sa baklaran. Madalas ay gabi nitong umuwi. Ang tito Kobe niya ay pa-extra-extra lamang sa pagkakarpintero at ang bunso niyang kapatid na si Carlo ang madalas niyang nakakasama sa bahay kapag wala siyang pasok sa eskwela. Si Carlo ay nagsosulong anak ng inay niya sa kanyang tito Kobe. Nagulat si Jenny at bumalik siya sa reality dahil sa malakas na palakpakang pumupuno sa kabuuan ng function hall. Hindi niya napunang nakatapos na pala ang lalaking kumakanta. Tumayo ito mula sa kinauupuang stool at lumakad ng ilang hakbang palapit sa bukana ng stage. Huminto ito doon at saka nagsalita. Ngayon naman po, ang susunod kong kakantahin ay buong puso kong inihahandog sa isang bagong kakilala. Wika ng lalaki sa stage. Noon lang napuna ni Jenny. Kung hindi pa niya pinagmasdang mabuti, hindi niya makikilalang si Miko pala ang lalaking nasa stage. Hindi niya to pinagtuunan ng pansin kanina dahil mas natuon ang paningin niya sa pagsasayaw ni Mila at ng mister nito. Oh God, help me. Please give me strength. Muling nasabi ni Jenny. Alam niyang sa kanya nakatingin si Miko at hindi niya maintindihan ang kanyang feeling sa ginagawang yun ng lalaki. Para siyang kinakabahan at natatakot kay Miko. Pero sa likod ng kaba at bahagyang takot na yun, ay mayroon din siyang nararamdamang unusual feeling na hindi niya ma-define. Walang kakurap-kurap na ipinako niya ang tingin sa nasa stage na si Miko. At nag-blush talaga siya dahil sa sumunod na sinabi nito. Para sa iyo to, Jenny. Kumaway pa at nagpalipad ng halik sa kanya ang lalaki na lalong nagpadagdag sa kanya ng pamumula. Preskong napakayapang, nasabi niya sa kanyang sarili. Nayayabangan talaga siya kay Miko. Paliparan ba naman siya nito ng halik? Katakot-takot na mahihinang panunukso ang inabot niya mula kina Laila at Bella. Si Hana naman ay tahimik lang at walang kakibo-kibo. Nakapako ang paningin nito kay Miko. Banayad na pumailan lang ang instrumental ng awitin. Very familiar sa kanya ang awiting yun. At kung hindi siya nagkakamali, tanda niyang minsan na rin yung inihandog sa kanya sa ganito ring uri ng pagtitipon. Hindi nga lamang niya matandaan kung saan, kung kailan, at kung sino ang naghandog nun sa kanya. Palibhasa, noong mga panahong nakalipas ay walang ibang magandang awitin para sa kanyang pandinig kundi ang theme song nila ni Kenneth. At sinimulan ni Miko ang pag-awit. Conversation
told you. Makahulugang bulong ni Layla na namilok pa ang mga mata. Nirephrase nito ang sinabi kanina sa may parking area. Who knows, baka dito mo makikilala ang lalaking makakasama mo habang buhay. Heto na siya at kinakantahan ka pa. Our friendly get-togethers are turning into visions of forever. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Layla. Sa halip ay si Hana ang nilingon niya. At nakita niyang ito man ay hangang-hanga rin sa napakagandang boses at estilo ni Miko sa pagkanta. Sinasabayan pa ni Hana ng mahinang paghumming ang pag-awit ng binata. Pagkatapos ng awitin, dahan-dahang nag-fade ang liwanag ng spotlight. Nagbigay galang si Miko at nagtungo sa backstage. Umakyat naman at nagsalita ang pinaka-MC. Yun yung lalaking tumawag kay Miko kanina. Inanyayahan nito ang lahat para batiin ang may kaarawan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang sayawan. Muling kinabahan si Jenny nang anyayahan siya ni Miko para sumayaw. Pinagbigyan naman niya ang paanyaya ng binata. Maingat siya nitong inakay patungo sa dancing hall at isinayaw ng may paggalang. Sayaw na dahan-dahang sumasabay sa love song na tumutugtog habang kumakabog ng malakas ang kanyang puso. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Can't Stop Loving You. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.